mangga. Bakit po? Alam niyo ho, nag-react po etong kinaiinisan namin noon na kakamping vlogger. Yan, si Kakamping. Pero ngayon, aba, mismo ho sa kanyang bibig nang galing na hindi sila magpapagamit dito sa tangka ni VP Sara at ng mga DDS na ina-amplify sa kanilang mga live stream sa EDSA na yang sinabi ni Sara na pumalag nga yung buong bayan noong pinaslang ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Di ba sabi ko nga sa inyo, nung naunang content natin ito, kinukuha ni VP Sara, kumbaga nagpapakampi siya sa mga dilawan na nagpalit ng kulay at naging mga kakamping. Di ba? Etong mga kakamping, alam niyo ho ba, mismo sa bibig nito nanggaling, sabi niya nga na ngayon ay nagsasama na. Oh, etong mga loyalista, 'di ba? Kasi nalala ko lang yung isang palaging nanonood sa atin, sinasabi niya na kaming mga kakamping, marunong kaming kumilala ng pagkatalo, marunong kaming kumilala ng nagtatrabaho, marunong kaming rumispeto, at marunong kaming makontento. Abay, maganda ho rito, pakinggan natin mismo yung sinabi niya at hari nawa, wag naman niya akong i-copyright, ano ho? Hindi ako nakapagpaalam Usapan eh. po natin itong naging pahayag ni VP Sara patungkol po kay Ninoy Aquino, kay Ninoy Mm. po. At ito po kasi ay ginagamit ng mga DDS sa kanila pong mga live, no? Ina-amplify nila ito na tila ba sinasadya nila para pag-awayin po ang mga kakamping o ang mga dilawan at ang mga loyalists or mga supporter ni PBBM, no? So gusto ko po itong i-address dahil sa tingin ko nakakita po sila ng paraan para po pagwatak-watakin or pag-awayin ang mga kakamping at mga loyalists na ngayon po ay nagsasama-sama na, no? So sabi po dito sa balita, mga kababayan, sabi dyan, Sara Duterte links Marcos family to Ninoy Aquino assassination. Ito po yung naging pahayag o naging sagot ni VP Sara dun sa statement ni PBBM na sinasabi ni PBBM na pumapalag na siya dahil nga naman hindi tama na pagbabantaan po ang buhay ng presidente. Kaya po naglabas na ng statement ang Pangulo. Ngayon, sinagot po siya ni VP Sara. Ang sabi po dito sa balita, sabi niya, oo, di ba? Pumalag nga iyong buong bayan noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Grabe to, no? Binanggit noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. The Vice President told reporters, mga kababayan, pasensya na po, maingay yung mga manok, no? Nasa probinsya po kasi tayo. So mga kababayan, malinaw na binabalik po ng Vice President yung nangyari nung nakaraan. At ito po ang ginagamit ng mga DDS or ina-amplify nila ito para sa akin pong palagay ay saktan na naman po ang mga kakamping at mga dilawan para udyokan kami na magalit, no? Or magtampo sa Pangulo. Yan po yung aking base dyan, mga kababayan. I agree. Yun rin man ang basa ko nung una pa dyan eh. Bakit kanyo? Di ba sinasabi nga natin, kasi kukunti lang kayo. Konti lang nga kayo, pakunti pa kayo ng pakunti. Di ba? So, sa kanya ho rito, mababanggit niya rin yan. Oh. So ito po yung Naghahanap lang kasi sila ng kakampi. At ngayon, ang problema, yung dati nilang kaaway, gusto nilang gamitin. Ang kaibahan naman dito, sa relasyon ngayon, mutual relationship, shall I say, ng mga kakamping at ng mga Marcos supporters sa mga loyalista is mutual respect. Walang usapan na magkampihan tayo, kami man ay nagulat din nang marinig namin at nakita namin sa kanila. Hindi ko nga ho akalain ang isang kakamping, I'm sure nanonood kayo dito, kay Enzo Recto. Hindi ko nga ho akalain na yung mga pinsan ko sa Camarines Sur, mga kaibigan niya. No. Pati yung ACE ng ABS-CBN, yung pag nagsasara na yung istasyon, lumalabas yung pangalan niya. Kaibigan niya pala, kapitbahay niya pala sa Camarines Sur. Nagkausap lang kami nung event po ng West Philippine Sea na sinusuportahan namin sila sa laban kasi sila yung pumapalaot. Para harapin doon, magsagawa ng symbolic na pagkontra sa ginagawa ng China sa pangaharas. At doon ko nakakwentuhan at naimbita rin etong si Enzo Recto, si Atty. Tumotorgo na UP, na Ateneo de Naga professor, lawyer siya, na dumalo doon sa May 17 na vloggers rally na kung saan yung
Resign Sara movement na pinangunahan ni Mami Peng. Oh. At doon nakiisa sila, and I met Aling Marie. 'Di ba? Ato, pakinggan natin. Gusto kong sabihin sa inyo mga loyalists at saka mga supporters po ni PBBM. Huwag po kayong mag-alala, hindi po makakakuha ng suporta or simpatya ang mga DDS galing sa aming mga kakamping at mga dilawan kahit ibalik pa nila yung nangyari nung nakaraan. Hindi po kami kakampi at hindi po kami susuporta sa kanila. Sarap naman pakinggan. Hindi yung putak ng manok, 'di ba? Kasi iba yung tono niya nung campaign period. Pero ngayon, 'di ba? Ilan na ho kasi sila ng mga kakamping influencers ang nariringgan namin ng ganito. Si Atty. Tumotorgo nga lang eh. No choice, sabi niya, kasi si Manay Lenny, kalugar namin. Kababayan, taga-Naga din. Sabi niya. At saka si Marcos, si BBM, nung campaign period, ang sabi niya, pangako niya, ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan at maiiwan ni Duterte. Di naisip nila yung problema sa West Philippines eh. At saka doon sa iba't ibang mga issues, ng family, issues doon sa, yung pagpanig doon sa China, yung ganyan. 'Di ba? Yung sa ICC, yan. Kaya sabi na, maibuti pa, suportahan si Lenny, bukod sa kababayan. So, ibig sabihin, meron talaga silang pagkiling kay BBM. Nagkataon lang kasi doon sa initial na sinabi ni BBM. Pero, nung nakita nga raw nila na, ipinaglalaban ni BBM yung hinihingi namin noon na dapat na ipaglaban ni Duterte. Lalo na't panahon niya bumaba yung arbitral ruling. So doon nagsimula yung kanilang pagbabago ng loob dito kay PBBM. 'Di ba? Never pong mangyayari yan. No? So nakikita kasi ng mga DDS na nagsasama-sama, nagsusuportahan at magkakakampi po ang mga loyalists at mga kakamping at dilawan. Kaya gusto nila itong basagin. No? Gusto nila itong basagin at wasakin dahil talo po sila eh. Talo sila in numbers. No? Sakit naman nun. Konti lang sila. Kaya gumagawa sila ngayon ng paraan. And I think ito po yung nakita nilang paraan. Yung naging statement ni BP Sara, ina-amplify nila at pinagduduldulan nila sa amin, no? Para siguro himukin kami na magalit sa Pangulo. Pero hindi po mangyayari yan mga kababayan. Si PBBM po ay anak, no? Yung nangyari nung history, ang mga involved po doon ay pare-pareho na pong yumao. Tama. Yung tatay ni PBBM at yung mga yumaong mga Aquino. Matagal na pong yumao si FEM, matagal na pong yumao si Ninoy, matagal na rin pong yumao si Tita Cory, at matagal na rin pong yumao si Pinoy. No? Kung ano man yung nangyari nung nakaraan, nangyari na yan eh, naandyan na yan, part na yan ng history natin. Wala na tayong magagawa. Pwede nating alalahanin, pwede nating pag-usapan, pero wag niyong gamitin mga DDS para sirain ang momentum ng mga nagsasama-samang mas maraming Pilipino. Wag niyong gamitin yung nangyari sa nakaraan para matupad ang mga personal niyong interes. Hindi kayo magtatagumpay. Kung ano yung nangyari nung nakaraan, pwede nating alalahanin, pag-aralan, pag-usapan, pero wag tayong pumayag na gamitin ito ng ilang grupo para tayo po ay saktan at pagwatak-watakin. Naandito na po tayo sa kasalukuyan. Ang isipin po natin ay ang kasalukuyan at magtulong-tulong po tayo para sa kinabukasan ng bansa natin. Wala na tayong magagawa doon eh. Meron naman tayong Pangulo na nakikita ko na he's trying his best, sinusubukan niya ang lahat para pagkaisahin tayo at nagtatrabaho siya na matino at puro trabaho nga ang inaatupag niya. Ngayon, kahapon na lang siya nagsalita patungkol dun sa naging statement ni BP Sara dahil sobra na yun. Kaya kinailangan na rin niya magsalita. Tapos ngayon, naglabas siya ng statement. Gagamitin nyo yung nangyari kay Ninoy Aquino para sagutin yung statement niya. Tapos, ikakalat nyo, i-amplify nyo para ano? Para himukin ang mga kakamping na sumama sa inyo. In your dreams, mga DDS, hindi mangyayari yan. Kilala namin kayo at sana kilala nyo rin kaming mga kamping at mga dilawan. Hindi kami uto-uto. Nag-iisip kami. Kita namin ang intensyon nyo kung bakit binabalik nyo yung mga pulburon issue, kung bakit nyo binabalik yung mga issue about sa nangyari nung nakaraan, kay Ninoy,
Kita namin ang intensyon nyo at hindi magandang intensyon nyo. So bakit namin kayo pakikinggan? Hindi bebenta sa amin yan. Nasa kasalukuyan na tayo mga kababayan. At meron po tayong hinaharap na magandang bukas para sa Pilipinas. Kailangan po natin itong pagtrabahuhan. Kaya wag po tayong papayag na yung mga tao at grupo na ibinabalik ang nakaraan para sa kanilang pansariling interes, para wasakin ang pagkakaisa ng mga mas maraming Pilipino ngayon, wag po tayong pumayag na magtagumpay sila. Ipaalala lang natin sa mga DDS, sino ba ang nagbansag na kurikong kay Tita Cory? Kayo mga DDS. Sino ang nagbansag na abnoy kay Pinoy? Kayo mga DDS. Sino ang pinagtawanan at ininsulto, minaliit ang nangyari kay Ninoy Aquino? Kayo mga DDS. There has been a massive historical denialism noong nakaraang administrasyon. Kayo ang nanguna sa pag-deny sa nangyari sa nakaraan. Kayo ang nangunang mag-iba or ibahin ang totoong nangyari sa history. Alam nyo, ganito yan eh. Yung sinasabi niya, yung historical distortion, di ba? Ngayon, kasi ginamit nung nakaraang administrasyon, sa totoo lang, yung tungkol kay Apo Lakay. Diba? Ginamit yun. Talagang maliwanag na ginamit si Marcos Sr. Para bukod sa para makaposisyon, siyempre makuha yung boto ng mga Marcos loyalists na nakaposisyon na para manatili ang suporta at maging blind followers ang mga loyalista. Katunayan, tinanggap pa nga na tawagin silang mga DDS eh. Diba? Now, ang nakita naman po natin ngayon kay PBBM, tingnan nyo ha, pinayagan, hindi pinipigilan ni PBBM yung pagpapatayo ng Martial Law Museum na kanilang hinihingi. Gaya nga sinabi niya, past is past, yung mga nangyari doon, nakaraan na yan, yung mga players, puro mga patay na, di ba? Huwag na lang nating ibalik ang nakaraan para magdulot ito ng galit sa isa't isa. Pag-aralan na lang natin, pag-usapan na lang natin at matuto ng leksyon mula doon. Yun naman ang dapat eh. Ano bang gagawin natin sa history? 'Di ba? Pagbasihan para sa hinaharap at makabuo ng plano na konstruktibo para hindi maulit ang sigalot sa dalawang panig. And after all, iba sila. Iba ang mga magulang, iba yung mga anak. Oh, yun ang nakikita nila. Plus hindi rin yung compensation ng mga martial law victims. 'Di ba? Wala kang narinig na pagtutol diyan mula kay PBBM. At yun ang isang inaano nila na iba ito. Yun yung nga ang fear nila nung una eh. Kung nagawa ng Duterte administration ng distortion, nako, mas hihigit dito sa panahon ni PBBM. Ang fear nila, baka yung Martial Law Museum, hindi na magawa. Pero nakita nila, ni isang salita ng pagtutol, walang ginawa ang Pangulo. 'Di ba? Nung nagka-problema ang Naga City at yung kanilang Vice President na tumakbo nun, si Leni, pagka-presidente, nakita nila yung todong tulong hanggang ngayon. Tuloy ang tulong dahil ang utos ng Pangulo. Hanggat nangangailangan ng tulong ang Naga, pati yung ibang mga karating lugar na nabiktima ng bagyo noon, tuloy-tuloy ninyong bigyan ng tulong. Oh. Hindi nagtanim ng galit. Isa pa, pag-upo niya sa pwesto, isa sa mga una niyang binabaan ng Naga City. 'Di ba? Binabaan niya ang Kabikulan. Oh. Ganun ang Pangulo, pinaramdam na kahit ayaw niyo sa akin, and after all, wala kayong magagawa. At wala akong magagawa. I am the president. I will still be your president. Gagawin ko ang trabaho ng isang tunay na Pangulo na hindi nyo man binigay sa akin ang mandatong iyan para kayo ipagsilbihan, pero yung mas nakararami sa inyo, ibinigay sa akin, bibigay ko sa inyo ang trabaho na ibinigay sa akin. Ganun. Diba? Oh. Okay, so pwede nyo naman panoorin yan sa channel niya mismo, Kakampink. So ito, masakit na sa tenga ito ng mga mangga na tinangkang gamitin po ang mga Kakampink. 'Di ba? So yan po yung channel niya, Kakampink. Si Patrick. Kasi wala namang dahilan, 'di ba? Tinatanong lang siya eh. Si Sara rito, tapos ito yung biglang naging sagot niya. Oo. O 'di ba nga pumalag yung buong bayan?
Ay naku, Sara, manggang-mangga. Eto pa ho ang ginawa sa kanila, ha. Tingnan niyo, ha, ginagawang panggagamit sa kanila. At dahil nga po, pinamukha ng mga kakamping na na hindi kami magpapagamit sa inyo, hindi kami magpapautos sa inyo. Kilala na namin ang kapal ng mukha nyo, ganun. O eto, ano sinabi ni Tio Moreno, ni Akla. Hindi ba nagkaroon ng problema doon sa EDSA yung mga pinapunta, 500 ang pangako, pero ang natanggap 200, ninenok yung 300. Ginamit na naman po rito ang kakamping. Pucha. Sabi niya rito, beware, mag-ingat. Merong individual na nagre-recruit ng mga rallyista mula sa lugar ng Tondo. Nangangako ng 500. Pero, yung mga na-recruit, nakakatanggap lang ng 200. Di ba? Na nauwi tuloy sa pagrereklamo ng mga participants, yung mga rallyista. Ang tanong, kanino galing yung pondong 500? Yun eh. Kanino galing? Anong gusto niyong palitawin dito? Pinondohan ng kakamping? Putya, mas nangangailangan nga sila ng pondo para sa mga relief operations ng mga nabiktima, lalo na rin sa Kabikulan sa amin. Di ba? So, kanino galing yan? At bakit ganun kalaya na nakakapunta sa EDSA sa inyong power rally at nakapagdadala ng mga tao? Di ba? Ito pa, ha? Ay, sorry. Ito. Sabi ni Tio Moreno, upon verifying this person's background, it was found that he is a kakamping. So yung tao daw na yun na nagdala dun sa mga taga-Tondolites na mag-rally diyan sa EDSA ay kakamping daw po. Yung nagnenok na, yung nagdala na yun, na nagtakbo ng 300 pesos ay kakamping daw. Nung hindi nila hindi nila nakuha ang kiliti, ang galit ng mga kakamping nang ungkatin yung nakaraan tungkol kay Ninoy, hindi nila nakita ang mga kakamping doon sa rally na nagagalit kay PBBM. Ito naman ngayon ang nangyari. Sila naman po ang ginagamit at itinuturong salarin doon sa 500 pesos na itinakbo ang 300. Pinapalitaw na yung mga rallyistang nandoon mga fake. Ito pa, we want to clarify that Duterte supporters do not pay even a single peso to those participating at EDSA. Kalokohan yan. Kausapin nyo si Rover. Si Rover Adventure. Tungkol doon sa rally nung kay Morales. Doon sa Senate. Langya. Ito, we provide food, water, and snacks. Hindi po sila bayad. Charot. Kung meron mang nagbabayad dyan, either galawan na yan ng mga demonyo. Tanong nga, Tio Moreno, kanino galing ang 500 na pondo? At bakit yung naghahakot ng tao malayang nakakalapit sa inyong rally na hindi nyo tinataboy, hindi nyo bine-verify o walang kumu-question kung yan ay hindi konektado sa inyo? Diba? At dahil nabulilyaso, madali ang magturo. At dahil hindi nyo nakuha ang galit ng mga kakamping sa pag-ungkat ni Inday sa nangyari kay Ninoy na tinuro ang pamilya Marcos, then sila naman ngayon ang pinasama ninyo. Di lalo nyo lang pinalapit sa Marcos, di ba? Etong mga kakamping, abay sira ulo eh. Alright, so iwan muna natin ito. Mga mangga talaga kayo. Mangga.